Father's Day sa inyo, mga inaanak. Nandito tayo ngayon sa gitna ng arawan. Pare, wala akong makita. Wala rin akong makita eh. Sobrang liwanag. Pero gusto ko ipakilala sa inyo ang aking ama. Yan. Si Esteban Reyes Jr. o mas kilala sa tawag na Mang Steve. Yan, di ba? At si Mang Steve ay, yun nga, ang aking ama na yumaon nung, kailan ba to? 2019. January 14, 2019. Dahil sa maraming komplikasyon sa katawan, pare. Gano'n na lang ang sabihin natin. Kaya tayo nandito ngayon kasi sa lahat, Father's Day nga, and siguro kung matagal na kayong nanonood, madalas nyong naririnig sa vlogs ko na siya ang inspirasyon ko sa pagluluto, which is true naman talaga. Siya talaga nag-introduce sa akin ng joys of cooking. Diba, siya talaga ang cook sa bahay namin, and andito ako ngayon sa kanya para bisita na at sabihin, pa, maraming salamat sa lahat na naituro mo sa pag-aalaga mo sa amin, no? And malungkot na hindi mo na nakita kung anong naabot ko. Taga lang gagawin. Nga, hindi mo siguro naintindihan ko ano ang ginagawa ko ngayon, pero so yun nga, nandito lang naman ako para sabihin sa'yo pa na yung mga naituro mo sa akin many years ago ay nagamit ko for the better. Alam mo yun? Well, di ko alam kung tinuro mo sa akin kasi pinapanood lang kita nun eh, di ba? And susubukan ko ngayon i-replicate yung mga pagkain na niluto mo sa amin nun, na hindi ko alam kung kaya ko ba talagang gawin kasi wala namang recipes eh. Wala namang recipes tatay ko eh. Yung mga technique lang na nakikita ko sa kanya, yun lang yung meron ako. And so, subukan ko siyang i-recreate from memory, and sana pa kung nasan ka ngayon, sana proud ka sa akin, and sana magawan ko ng justice yung mga pagkain na niluto mo sa amin dati. Tara, init tayo. Nangyina kasi yung araw, tumututok sa mata kung sisilaw ako eh. Kaya katay ng kat eh. Tara na. So yun nga, no, galing kami kay Papa, and ngayon, tulad nga na sinabi ko, magluluto kami ng mga niluto niya nung kabataan namin, pare. Pang ulam-ulam sa bahay, kasi si Papa talaga yung nagluluto sa bahay dati. Luluto tayo ng ilang palulutuin natin? Apat. Apat na po tayo. Magsisimula tayo dito sa pinakamatagal lutuin. Sarsyadong baka. Makikita nyo, puro puti yan kasi ang ginamit namin dito ay kenchi, hindi kalitiran. Well, parehas lang din naman sila halos. Marami din silang litid. Ang kenchi ay, ano yun? Boneless na bulalo. Basta yung bulalo talaga yung tinanggalan lang ng buto sa gitna. So, nandito yung buto niyan, pare. Yan. Tapos, yun yung nakabalot na karne. So, malagkit yan. No? Gagawin muna natin na ihiwayan natin to. Pag si Papa ang nagluluto, sobrang simple lang talaga. At totoo lang, ang ingredients nito, no? Apat na ingredients lang. Pero napakasarap. Totoo yan. Oo. Natikman mo na luto ni Papa, di ba? Oo naman. Kaso natikman mo, puro pulutan. Di ba? Yung sinampalukang ano niya eh. Sinampalukang kambing ba yun? Yung mayroong buong ulo ng kambing doon. Di ba? Masarap din yun eh. Mahirap pumarap ng ulo ng kambing, pare. At sobrang solid uminom dun sa kanila. Meron doon, iniinuman si Ian. Hindi hinahayaang mabawasan ng 1/4 yung beer tower. Oo. Diba? Pagka nakita ni Papa ang bawas na yung beer tower, sasalina uli yan. Papalagyan. Tapos binabantayan yung mga baso namin. Nabantayan niya, pag wala lamang, gagalit siya. Oo, nagagalit. Ganyan din ginawa sa mga tropa ko eh. So ito na nga, nahiwa natin ang ating mga baka at lulutuin na natin. Basic lang to. Kailangan na natin gawin ay igisa muna ang baka. Pero admittedly, ang tatay ko, tulad ng mga karamihan ng nagluluto sa mga magulang natin, di ba? Yung una nilang ginigisa, yung sibuyas at bawang. Hindi ako magka-jowa eh, tinan mo to. May pupunta tao dito. Siguro, kaya tatay ko namatay na. Hindi pa nakakita ng apo. Wala sa panganay niya. Si Luna. Pero anyway, yun nga. Pero ang gagawin ko nga dito, konting ano lang, pag-improve ng konti ng mga technique, di ba? So,
napatunayan natin na mas masarap talaga pag karne ang inuuna natin. So gawin natin yun pare, di ba? Meron tayo dito ng chicken oil and hindi rin talaga kami gumagamit ng chicken oil noon. Well, gumagamit kami konting-konti lang pero kasi, alam mo yun, alam naman natin na hindi super healthy ang chicken oil pero alam natin na masarap, di ba? Layo tayo kasi maingay. May nagreklamo kasi na pag nagigisa daw ako, walang marinig. Diba? Walang marinig. Layo tayo. Yan. Grabe naman layo. Hindi kasi maingay daw eh. Diba? Yun. Kung tatay ko ang nagluto niya, ang gagawin niya, igigisa-gisa niya agad yan. Diba? Pero ako, ang ginawa ko, hinayaan ko muna siyang nandun para, alam mo yun, kung ano yung nakadikit sa kawali, hayaan muna magkaroon ng tusta. Kapag nagkaroon na ng tusta ng konti yun, tsaka namin siya haluin. Ayan, okay na ba yung sound natin? Ayaw kasi maglapel eh. Kasi Kinakain ng leeg mo eh. nakain ng lego yung lapel, umaasim, tapos sisira sa pawis. Alam mo yun, sayang lang. Huwag na lang. Rolling. Nalapit ako para marinig At palagay ko, pwede na tayong mag-isa. Tingnan mo, rinig na yung boses ko. Oo. Okay. Mag-isa ako, pre. Yan. Ayan o, medyo nagtusa na agad ng konti, no? Kita ba? Pakita mo yun, baka hindi ko napakita. Isa lang natin yan. Siguro kunin pa natin yung tusta ng, siguro gisa pa natin to ng mga, siguro igisa pa natin to ng mga 5 minutes. Yan. 85 minutes. Pakita mo to, pre. Ito, tira mo. Kung makikita nyo, yan, medyo nagtubig. Yan. Paliwanagin mo naman doon yun. Yan. Paliwanagin mo yun, na makita eh. Let there be light. Yan. Kung makikita nyo, medyo nagtubig yung baka natin. Okay lang yan. Kaya natin siya ginigisa para matanggal yung mga excess sa tubig. Ngayon, hindi nyo pwedeng ilagay yung mga susunod yung ingredients hanggat nagtutubig yan kasi parang pinakuluan nyo lang yun. Diba? Hintayin natin matuyo yung tubig na yan at magisa pa ng tuluyan yung baka tsaka natin ilalagay yung mga susunod nating ingredients. Kaya kung makikita nyo, wala na siya masyadong mantika, tubig, at natira yung konting mantika, panahon na para maggisa. Pero pwede tayong magdagdag na mantika dyan. Yan, chicken oil, diba? Pwede na tayong maggisa. Dito ko papakita sa inyo na order kung saan ginigisa yung mga bagay. Pamisa-misa hindi naman nagmamatter masyado. Diba, yung tanong nga ako, sibuyas o bawang una, may sagot ako dun. Pero in all honesty, lalo pag mga ganito, mga 2-3 oras natin pakukuluan, hindi na masyado magmamatter yun eh. Pagsasabay-sabayin natin igisa dito yung mga aromatics natin. Magsisimula tayo sa bawang. Sunod sibuyas. Kaya kung makikita nyo yung sibuyas namin ay halong puti at pula, ang dahilan doon eh, munti kaming maubusan. Sorry. Tapos kung makikita nyo, iba-iba rin yung hugis niya. Kasi dalawang mag-ibang tao naghiwa niyan. Pero okay lang yun kasi malulusaw lahat yan. Kung tingin nyo maraming maraming sibuyas, eh marami talaga, diba? Diyan ko natutunan nyo sa tatay ko, mas maraming sibuyas, mas masarap. Haluin mo lang din ng konti, yan. Tapos susunod na natin ang kamatis, yan. Maraming kamatis din. Lutuin natin, sayaan din nating matanggal ang karamihan ng moisture niya. So medyo matagal-tagal to. Kung mapapansin nyo, wala pa tayo nilalagay na kahit anong alat dito kasi salt draws out moisture. So kapag nilagyan agad natin to ng patis o asin o kung ano man, magtutubig agad siya. Pag nagtubig siya, hindi natin magigisa na maayos and sayang naman, di ba? So hintayin lang natin na halos masunog to. Yung konti na lang sunog, mga 2 seconds na lang sunog na. Pero matagal-tagal to since sobrang daming moisture ng mga nilagay natin. Siguro this will take about mga 10 minutes siguro. Tapos balikan natin mamaya. So habang pinakukuluan ng ating baka dun sa aming kabilang kalan, diba, pakita mo yan gaano kalayo. Boom, ang layo ang kalat. Tsaka electric pa nating mapanganib. Marami na nandali dyan eh. Kagaya ko. Kagaya mo, diba? Ang susunod na lulutuin natin ay balung-balunan sa gisantes. Yun. Diba? Ang gisantes, para sa kalaman ng iba, ay green peas. Yan. Pero itong green peas na ginagamit ni Papa, ay yung dilatang variety. Kung bakit? Hindi ko alam. Actually, hindi na nga siya green eh. More on brown na siya eh. Oh. Diba, no? Brown Pero, peas yan. brown peas ba? Pero yun yung ginagamit niya. Napakadali lang nito. Magsisimula tayo, syempre, sa pagbubukas ng kalan ng baril ko. Yan. Ang gamit natin dito ay kawaling Pinoy. Kasi ang tatay ko, di gumagamit ng wok. Hindi siya marunong gumamit ng wok. Diba? Para sa kanya, mga Chinese, ano lang. Ngayon, yung mga palabas alas 8 na umaga, naabutan mo ba yun? Hindi, matanda ka na kasi. Ang kapal ng mukha mo. Ilan taon ka na? 23. Ito nga, magsisimula tayo sa chicken oil. Yan. Kunti lang. So hanggat hindi pa mainit ang mantika natin, lagyan natin ang bawang. Halos parang kanina lang din, pero ito, merong konting order. Lagyan na tayo ng sibuyas. Yung tira lang natin to kanina. Pag medyo okay na siya, lagay tayo kamatis, pero konti lang, konti lang. Baka kasi maging sarsyado eh. Ito ang balumbalunan natin, top of the line balumbalunan, walang taba kasi dahil nga
si Papa ay nagtitinda ng manok sa palengke, kaya niyang piliin yung mga pinakamagagandang balon-balunan para sa kanya. Diba? So, ang ginagawa niya dito, imbis na isutiin niya, kapag ginagawa nila, layer niya ng maayos. Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Sa totoo lang. Diba, may times na hindi niya ginagawa to, pero may times na ginagawa niya rin to. Ewan ko. Yan. Tapos, bawal nang haluin yan. Gusto mo raw ba malaman yung sagot kung bakit? Ayoko baka puntahan ako eh. Mamaya nga raw Okay na ako pa. Susunod na lang ako. Baka kung may internet dyan sa taas. Baka naman wag na. Tapos from there, lalagyan na lang natin yan ng patis. Medyo bitin muna. Kasi, ano pa yan, mamaya pa naman natin titimplahan ng maayos, diba? Lalagyan natin ng tubig. Dapat hindi buhos na buhos para hindi ma-disturb yung layer na ginawa natin. Sana tama yung ginagawa ko para hindi ako i-correct ni Papa. Sorry pa. I love you. So habang dalawa na nga yung pinalalambutan natin, nandito ang ating balon-balunan at nandun ang ating baka. No? Meron pa tayo isang lulutuin na madalas din namin niluluto to dati. And hindi lang ito yung application na pinagagamitan ito. Pero isa to sa pinaka-paborito namin. Meron tayo ditong dugo ng manok. Yan. Yan. Mapakita ko ba to? Hindi ba tayo makasa? Bagay, hindi. Pinakita na natin dati sa ano to eh. Sa tinola. Pakita ko pre. Yan dugo ng manok na yan, dahil nga si Papa ay nagtitinda ng manok sa palengke, may access sa sariwa at malinis na dugo. Actually, sa bahay, lahat ng klase ng dinuguan namin, lahat ng klaseng, basta tinumes, ganyan, puro dugo ng manok ang gamit namin, di ba? Pero ang gagawin natin dito ay adobong dugo. Napakasarap niya. Tikman mo na ba ito doon? Hindi pa. Di ba? Hindi pa. Sarap to. Puro pulutan lang. So meron tayo ditong microwavable. Diyan pa talaga namin pinapalagay kasi kailangan natin siyang lutuin diyan mismo sa loob ng microwavable para alam mo, ma-hold yung shape niya. Tapos kuha tayo cling wrap. Baliktad. Kuha tayo ng cling wrap tapos ilalagay natin to diyan. Tapos isasara lang natin. Kailangan lang natin na hindi matanggal yung takip, syempre. Tapos ilalagay natin yung dito sa kumukulong tubig. Yan. Yan. Tutuin natin. Siguro medyo matagal-tagal yan. Siguro mga 30 minutes. Hanggang tumigas siya. Bakit? Nangyari? Papakita ko na ba? Ha? Nung silbi ng pagsisinungaling. Well, to be honest, ang tatay ko nakakasunog din. Pag nanonood ng PBA. Eh, ikaw ano ba pinanood mo ngayon? Nung Jessica sa Unicong TV. Oo nga eh. Nakinig tayo ng Neo. Ang tatay ko hindi nag-aaksaya ng pagkain. So, pakasarapin pa rin natin to. Oh. Sabi ka, huwag haluin. Sabi ko nun, hindi hinahalo. Sunog tuloy. Hindi, kahit haluin ko, mas sunog pa rin yun. So, medyo na, natuyo ng konti yung balon-balunan. Konti? Konti lang. So, kinuha lang natin yung mga hindi sunog. Talagyan natin ng tubig. Tapos, i-attempt nating pasarapin. Sana. Tapos, proceed na tayo sa ano yan? Adobong dugo. Paano pati yung baka masubo. After mga, di ko alam, 30 minutes siguro. As you can see, walang tumagas. Bubuksan na natin siya. Siguro naman di sunog to, no? Ayan siya. So, mapapansin nyo, lagi siya meron dalawang part. Yung tatlong part actually, yung tubig sa baba. Tapos etong yung dugo na itself at etong parang, di ko alam yung dugo secretion. Di ko alam. Pero ang gagamitin lang natin, yung matigas na part talaga. So, pahin natin to pare. So ito na ang dugo natin. Pakita mo pare. Para siyang itim at mainit na tokwa. Aray ba? Init. Diba? So kailangan natin to hiwain ng cubes. Bahal na kayo kung Singer ka pala, boss. Ayos yun, Well, diba? Singing chef, Hiwain natin to kahit gaano nyo kalaki gusto. Yun. Tingnan natin yung loob pare. Kulutok. Ayan. Lutong-lutong. Usok-usok pa siya pare. Parang tama nga si Ian. Medyo amoy siya. Amoy balot. Damn it, it's so hot. So matapos ang mahirap na paghihiwa ng dugo. Medyo mahirap pala siya. Gagawin natin siya adobo. Basic na basic lang. Sisimula tayo sa chicken oil muna o kahit anong mantika na gusto nyo. Yamalu. Ano yun? Putangin naman sa motor yun. Kais talaga pag dinagigits yung joke ko. Hindi ko alam kung tanga ka o corny ako. So ilagay tayo ng bawang at gigisahin lang muna natin sa mababang temperatura. Lagay na natin yung spices natin para lang din na mag-release ng essential oils. Lahat ng tatay nung 90s naglalagay ng ganito eh. Stripe. Ha? Sprite pala, sorry. At syempre, ang magbibigay ng lapot at sarap sa ating adobo. Brown sugar pare na medyo marami-rami. Aray, ang sakit.
Ayan. Medyo marami talaga kasi, ano mo yun, medyo adobong tuyo style to eh, itong niluto ni Papa. So, basically yan na yun. Hintayin na lang natin siyang ma-reduce, yung kapitan ng sarsa, and that's it. Ngayon, tinan mo itong sarsa, pare. Tinan mo. Na-reduce na siya and malapot na siya, pero nasa sa inyo pa rin niya kung gusto niyo pa siyang palaputan pa. Pero I think para sa akin okay na yan, di ba? Para ano mo yun, kasi hindi naman din talaga masyadong papasok yung lasa dun sa dugo kasi, you know, solid na siya eh. So gusto ko may konting sinasabaw-sabaw ng konti, pero ganoon lang siya kasimple. Ganoon lang siya kasimple. Pag si Papa kasi nagluluto nito, halos ganto rin, medyo ano lang, medyo mas malapot lang ng konti yung sabaw, siguro sa asukal, palagay ko. Pero kasi para sa akin yung timpla nito, okay na eh. So goods na to. At yung baka natin medyo goods na rin. Susunugin ko ba? Ito ngayon ng isa sa paborito ko. Pero isa rin sa pinakasimple na pagkain na niluto ng tatay ko. Ang tawag niya dito ay pinatisang tilapia. Kasi yun lang talaga siya. Tilapia na may patis. Diba? Pero tayo dito tilapia na maliliit, ganyan yung binibili niya. Pero actually hindi ganyan. Ganyang size. Pero inaantay niyang magkaroon kung tawagin niya yung native na tilapia. Diba? Madalang ata kasi nun eh. Ngayon, ewan ko, wala pa rin akong makita ang ganun ngayon. Native na tilapia. Ngayon, naku, magagalit si Papa dyan. Di maganda yung pagkakakaliskis. So, ganito lang siya kadali. Meron tayong kumukulong tubig dito. Diba? Ilalagay mo ang tilapia. Boom. Tapos lalagyan mo ng patis. Yun na yun. Ayun, legit, yun na talaga yun. Ay, no joke pare. Talagang hintayin mo na lang siyang kumulo. Hintayin mo na lang maluto yung tilapia. Tapos ayusin mo yung timpla. And yun na yun. promise pare. So, papakita pa ba natin kumulo? Plating na tayo. So, lang pakita sa inyo yung itsura niya kapag luto na siya. Pakita mo pare. Ganun pa rin, kumukulo lang. Yun, no? Anong plating? Yun, no? Kung para siyang tilapiyang may tubig, yun naman talaga siya. Putik. Gagalit si Papa niya. Ika nga ng tatay ko. Plating po. Pag lumabas siya, pare-parehas din itsura niya. Sorry Papa, sinunog ko. Sana po huwag niyo akong pagalitan sa panaginip. Hindi naman daw sa panaginip eh. Sa tunay na buhay? Oo. Mukha ba nasunog? Hindi naman. Sana di mapanood di Papa i-upload. Mukha siyang adobong dugo. Inuman na pa. So, andito na nga tayo sa tikiman portion natin, di ba? Ito, ang mga niluto ng ama ko mula sa aking kabataan. And recalled from memory lang kasi tulad ko, wala naman siya mga recipes, di ba? Kung mapapansin nyo, sobrang basic lang ng mga luto niya. Alam mo yun? Sobrang dadali lang ng lahat. Walang kung ano-ano pinaglalagay, walang komplikado, di ba? Honestly, itong sarsyadong baka na to, medyo masabaw siya. Yan. Medyo masabaw siya. And hindi ganito ang naaalala ko doon. Ang naaalala ko doon is, alam mo yung typical na naghihiwalay yung sarsa sa mantika. Ito yung lasa eh. Nakuha ko yung lasa. Yung sarsa lang talaga yung medyo masabaw siya. Pero, ito yun. Ilan yun lang yung ingredients niya, pare? 5. Diba? Baka, bawang, sibuyas, kamatis, tubig. O sige, ilagay mo na yung 6. Pag nilagay mo yung mantika, di ba? Sobrang sarap. Sinama ko ba yung patis? Hindi ko sure. Ulitin natin. Baka, sibuyas, bawang, kamatis, patis, tubig, mantika. O 7 ingredients. Sama mo na yung tubig tsaka mantika. Di ba? Pero sobrang sarap niya. Yung sibuyas talaga yung... Di ba ang tamis pare? Oo. Di ba ang tamis yung sabaw? Sibuyas kasi nagbigay ng tamis na yun eh. Balong-balunan sa gisantes. Ito yung nasunog ko. So nakuha ko yung lambot, hindi. Siguro 90% of the way there na yung lambot. Alam mo yun? Medyo paano ko masasabihin to? Iba yung kunat niya dun sa 5-minute na adobo na balon-balunan. Ito malambot talaga siya. Parang pusit daw naman kasi ang balon-balunan eh. Pwede mo lutuin na sobrang bilis o lutuin na sobrang tagal para lumambot siya. Ito konti pa. Konti pa sana. Puta, hindi ko lang nasunog yun eh. Diba? Tsaka naaalala ko sa luto ni Papa, medyo durug-durug yung gisantes. Durug-durug yung gisantes. Sabi nga, nakita ko nga sa ginagawa niya na hindi nga hinahalo for some reason. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ayan, buo-buo tuloy yung green peas niya, which is not a bad thing naman. Diba? Okay naman siya. Diba? At ito, susunod natin pare, ang ating adobong dugo. Sobrang basic. Lang tayo ng dugo, tapos inadobo natin. Sa naaalala ko nun, mas malapot yung sarasa niya. Pero ito yun eh.
Ito yung lasa na yun eh. Importante yung star anise. Importante yung star anise. Ewan ko, pag nagluluto si Papa nito dati, mamantika. Siguro dahil, ay, anak ng Luna. Oo, mamaya na, no? Mamaya na. Siguro kasi talagang marami siya maglagay ng mantika sa gisa. Diba? Ito hindi masyado eh. Last. Ito pare, the 3-ingredient ulam. Nung bata ako, talagang gusto ko na itong ulam na to eh. Tapos medyo tumanda-tanda ako ng konti. Nalaman ko, nanak ng tokwa, tilapia, pati sa tubig lang pala ang ingredients. Parang hindi ako maniwala. Pero yun nga, medyo natutunan ko rin siyang lutuin nung nasa bahay kasi anak ng tokwa, ano ba namang klaseng luto yan? Di ba literal magpapakulo ka lang? As in, literal. Tapos yung tinikman ko kanina yung sabaw. Puta, para akong si ano, sa ratatouille pare. Oo, yung ano. Marami magsasabi na hindi healthy yung tilapia, ganyan. I mean, ano ba ang healthy ngayon, di ba? Tsaka mas malasa ng konti yon yung sabaw na yun. Kasi nga, tulad sa sabi ko kanina, inaabangan ni Papa magkaroon ng native na tilapia sa palengke nun. Eh ngayon, madalang na. Ang tagal ko kaya nagbili na doon sa palengke na pag may native na tilapia, kahit ano, magkano, bili siya. Kahit mga 5 kilo lang, tapos pipreaser ko yun para lang ulam-ulaman, di ba? Tapos isang kulo lang siya, pagkakulo niya, patay mo na yung tubig kasi ma-overcook yung tilapia. And yun ang perfectong luto dyan, men. Oh. Yung sobrang simple ng lasa niya. Ewan ko kung ako na lang kasi, eto nga yung mga pagkain kinalakhan ko eh, di ba? Hindi ko alam kung ako na lang bang nakakaramdam ng ganito dito sa mga pagkain. Pero try nyo kasi sobrang dadali lang nila lutuin. Di ba pare? Sobrang basic kahit ikaw, maluluto mo to eh. Oo. Marunong ka magpakulo ng tubig. Oo. Edi marunong ka na magluto ng piratas ng tilapia, di ba? Siyempre. Sobrang sarap talaga. I mean, hindi ko pa uli natikman to eh. Ngayon ko lang uli ito natikman, I think. Siguro huli ko natikman to, itong pinatis ng tilapia na to, 12 years? 12 years ago siguro. Etong dugo, minsan papadala si Papa dati dito eh. Yung balon-balunan, minsan niluluto namin dito. Pero etong tilapia talaga, sobrang daming memories na kadikit. So, yun nga. Happy Father's Day sa mga ama nyo and sana nag-enjoy kayo dito sa content na to kahit hindi siya masyadong technique driven. Medyo ano lang to, parang slice of life pa rin, di ba? At gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi yon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sabihin nyo sa mga mahal nyo sa buhay na mahal nyo sila hanggat nandyan sila. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, di ba? And yun, sa mga ama dyan, magiging ama, gusto maging ama, Happy Father's Day sa inyo.